At para sa ating mga balita, Ukrainian President Volodymyr Zelensky tinapos na ang paghahari ng Russia sa Europa at dating Pangulo ng Syria na si Bashar al-Assad nilason daw sa Russia. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kahapon ay pinanindigan ng bansang Ukraine ang pangako nito na ihihinto na ang pagtatransport ng natural gas ng Russia patungo sa mga bansa sa Europa. Matatandaan na bahagi ng pipeline ay dumadaan sa mga teritoryong sakop ng Ukraine. Kaya't nang mag-expire ang isang kasunduan sa pagitan ng Ukraine at Moscow patungkol sa nasabing gas trade, tuluyan na ring tinapos ni Zelensky ang mahabang panahon ng pagsusupply ng Russian gas sa kontinente. Naniniwala si Zelensky na ang pagbebenta ng Russian gas ang ginagamit ni Putin para makalikom ng pondo upang suportahan ang kanyang gera laban sa Ukraine. Ginagamit din ito upang i-blackmail ang mga bansa sa Europa dahil sa pagiging dependyente nila dito. Ang ginawa ni Zelensky ay magsisilbi hindi lamang para tapusin ang paghahari ng Russia sa kalakalan ng enerhiya sa Europa, kundi tatapusin din nito ang pagdaloy ng pera na ginagamit ng Russia sa gera. Matagal nang inaasahan na tatanggi ang Ukraine na i-renew ang nasabing kasunduan, ngunit nagsisilbing simbolo rin ito ng mahigit 3 taong digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kasabay nito, nagdesisyon na rin ang mga bansa sa Europe na bawasan na ang pagpasok ng Russian gas sa kanilang mga bansa. Ayon sa Ministry of Energy ng Ukraine, tinapos nila ang kasunduan para umano sa interes ng pambansang seguridad. Itinuturing ngayon ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang hakbang na ito bilang isa sa pinakamalaking pagkatalo ng Russia. Sa isang post sa Telegram noong Miyerkules, inakusahan niya ang Moscow ng paggamit ng enerhiya bilang sandata at ginagamit upang ipang-blackmail sa mga kumpanyang may kaugnayan dito. At sinabi pang posible daw na magtaas ng presyo ng gas ang bansang Estados Unidos lalo't alam nila na wala ng ibang mapagkukunan ang mga bansa sa Europa. Matatandaan na noong nakaraang taon ay nagtala ang Russian gas company na Gazprom ng $6.9 billion na halaga ng pagkalugi, kung saan ang una ay nangyari 2 dekada na ang nakakaraan ayon sa Reuters. Ang Gazprom ang siyang pumirma ng kontrata sa kumpanyang Naftogaz ng Ukraine noong 2019 para sa pagtatransport ng gas patungong Europa. Ang pagbagsak ng kita ng Gazprom ay resulta ng pagbawas ng benta sa Europa. Yan ay kahit na pinalawak na nila ang export ng kanilang gas sa China. Sa kabilang banda, tinatayang mawawalan din ang Ukraine ng humigit kumulang $800 million kada taon mula sa transit fees ng Russia, habang ang Gazprom naman ay maaaring mawala ng halos $5 billion mula sa bentahan ng gas. Marami naman sa mga bansang Europeo na gusto pa ring bumili ng gas sa Russia ang nakipag-ayos para sa alternatibong mga ruta upang maipagpatuloy ang supply. Yan ay ayon sa mga ulat doon. Ang nag-expire na kasunduan ay sumasaklaw sa humigit kumulang 5% ng kabuuang gas imports ng European Union. Ayon yan sa grupong Bruegel na nakabase sa Belgium. Pangunahing isinusupply ang Russian gas sa Austria, Hungary at Slovakia. Sa ngayon, matapos na mag-expire ang kasunduan, tanging ang Turk Stream pipeline na dumadaan sa Turkey at umaabot sa Bulgaria, Serbia at Hungary ang natitirang ruta ng gas mula Russia patungong Europa. Ayon kay Henning Gloinstein, pinuno ng Energy, Climate and Resources sa Eurasia Group,
ang pagtatapos ng kasunduan ay matagal nang inaasahan. Ngunit malamang na magdulot ito ng bahagyang pagtaas sa presyo ng spot gas na magbubukas na ng kanilang merkado sa susunod na linggo. Gayunman, naniniwala pa rin si Gloystein na posible pa rin hindi tumaas ang presyo tulad noon na nagkaroon din ng pansamantalang pagputol ng supply ng Russian gas. Lalo pat matagal na palang pinaghandaan ng mga importers ng EU ang ganitong sitwasyon. Dagdag pa niya, ang banayad na taglamig sa maraming lugar sa Europa ay nakakatulong din upang mapanatiling kontrolado ang demand. Ayon sa tagapagsalita ng European Commission, mahigit 1 taon nang nagtutulungan ang mga bansa sa European Union upang maghanda para sa posibilidad ng pagtatapos ng kasunduan tulad ngayon. Ayon sa tagapagsalita ng European Commission, ang gas infrastructure ng Europa ay sapat at flexible upang makapaghatid ng gas na hindi galing sa Russia patungo sa gitna at silangang Europa sa pamamagitan niyan ng mga alternatibong ruta. Idinagdag niya na mula pa noong 2022, pinalakas na ang kapasidad para sa pag-import ng liquefied natural gas or LNG upang tugunan ang mga ganitong sitwasyon. We did our homework and were well prepared for this scenario. Yan ang naging post ni Leonor Goesler, Minister of Energy ng Austria, sa isang post sa X noong Miyerkules. Sinabi niya na ang mga energy company ng Austria ay nakahanap na ng mga bagong supplier na hindi galing sa Russia. Samantala, sinabi naman ni Slovak Prime Minister Robert Fico noong Miyerkules na ang pagtigil ng daloy ng gas ng Russia na dumadaan sa Ukraine ay magkakaroon daw ng matinding epekto sa European Union at hindi sa Russia. Ayon yan sa ulat ng Reuters. Nauna nang sinabi ni Fico na ang pagtatapos ng kasunduan ay maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng gas at kuryente sa Europa, ayon sa news agency. Pero ano nga ba ang magiging epekto ng sitwasyong ito sa mga bansa sa Europe? Matatandaan na bago simulan ng Russia ang malawakang pananakop nito sa Ukraine noong 2022, ang Russia ang pangunahing supplier ng natural gas sa European Union. Gayunman, ayon sa European Council, binawasan ng EU ang supply ng Russian gas mula 40% noong 2021 hanggang 8% noong 2023. Upang punan ang kakulangang ito, malawakang nag-import ang Europe ng liquefied natural gas or LNG mula sa Estados Unidos. Ang LNG ay isang pinalamig na liquid form ng natural gas na maaaring i-transport gamit ang mga sea tanker. Pinalawak din ang kalakalan sa gas na nagmumula naman sa Norway. Pinalakas din ng EU ang pag-import ng Russian LNG upang makatulong sa pagpapainit ng mga tahanan at pagpapagana ng mga pabrika. Gayunman, plano ng EU na ganap na wakasan ang pagdepende nito sa mga fossil fuel ng Russia pagsapit ng 2027. Ayon sa mga analyst na nakapanayam ng CNN noong nakaraang buwan, ang mga bansang bumibili noon ng gas ng Russia na dumadaan sa Ukraine ay hindi daw kinakabahan na baka magkulang ang kanilang enerhiya. Malamang na mapunan ang kakulangan sa supply sa tulong daw ng mas malaking importasyon ng LNG o natural gas mula sa ibang mga bansa sa Europa. Gayunman, sinabi ni Massimo De Oduardo, isang senior researcher sa natural gas mula sa Wood Mackenzie, na ang pagtatapos ng kasunduan ay maaaring magdulot ng hirap sa Europa na punuin ang mga imbakan nila bago sumapit ang susunod na taglamig. Dahil dito, malamang na manatiling mataas ang presyo ng gas sa Europa o bahagyang tumaas pagsapit ng 2025. Bagaman sinasabing bumaba ang mga presyo mula sa kanilang pinakamataas na halaga noong 2022, masasabing doble pa rin ang presyo nito kumpara sa mga historical data. Dahil sa pagkawala ng Russian gas, nagkaroon ng mga palatandaan ng tensyon sa rehiyon. Iniulat ng Reuters noong Miyerkules na pinutol na ng Transnistria ang pag-supply ng mainit na tubig sa mga kababayan nito
Yan ay bilang protesta sa pagtatapos ng deal sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang Transnistria ay isang separatist region sa Moldova na hindi bahagi ng EU pero kilalang customer ng Russian gas. Sa ibang balita, dating Pangulo ng Syria na si Bashar al-Assad nilason daw sa Russia. Kamakailan ay isang balita ang inilabas ng Russian Telegram channel na nagsasabing posibleng nilason daw si Bashar al-Assad. Isang espekulasyon na kumakalat ngayon tungkol sa sinapit ng dating Syrian dictator matapos nitong tumakas papuntang Moscow. Ayon sa impormasyong ibinahagi ng isang nagngangalang General SVR, isang account na sinasabing pinapatakbo ng ilang mga dati at kasalukuyang miyembro ng Russian Intelligence Service, nilason nga daw si Bashar al-Assad, bagaman hindi pa ito nagpapakita ng anumang ebidensya upang patunayan ang kanilang pahayag. Ayon sa kanilang impormasyon na sinabi sa Russian Telegram channel na nakapublish sa wikang Ruso, mahal na mga subscriber at mga bisita ng channel, mayroong sapat na dahilan upang maniwala na may naganap na assassination plot laban kay dating Pangulong Bashar al-Assad ng Syria. Noong linggo ng hapon, nagreklamo si Assad sa kanyang security na hindi mabuti ang kanyang pakiramdam at nahihirapan siyang huminga at humingi ng tulong medikal. Halos kaagad pagkatapos ng hiling na tulong, nagsimula siyang umubo ng napakalakas at hindi na makahinga. Binigyan si Assad ng tubig at nakatulong ito upang maibsan ang atake. Ngunit hindi pa rin bumalik ang normal na paghinga, at nadagdagan pa ito ng pagsakit ng kanyang ulo at tiyan. Nang dumating ang mga doktor, lumala na ang kondisyon ng dating Pangulo ng Syria. Agad na ipinaalam sa mga kinatawan ng pamahalaan ng Russia ang kalagayan ni Bashar al-Assad. Habang binibigyan ng paunang lunas si Assad, isang utos ang natanggap na siya ay gamutin sa bahay kung maaari at huwag dalhin sa mga medical institutions. Pagkatapos ng paunang lunas, dumating ang mga reinforcements ng mga mediko at isang treatment ward ang itinayo sa apartment ni Assad. Hanggang gabi ng Lunes, ayon sa mga doktor na gumagamot sa kanya, ang kondisyon ni Bashar al-Assad ay stable na at maayos na ang kanyang pakiramdam. Batay sa mga test na kinuha mula sa dating Pangulo ng Syria, may mga bakas ng exposure sa isang nakakalason kemikal ang kanyang katawan. Ayon sa ulat na ipinasa kay Russian Presidential Aide Nikolai Patrushev, isinasagawa ang investigasyon. Ngunit hindi pa natutukoy kung paano na-expose si Bashar al-Assad sa lason. Ang nasabing account ang sharing source ng dramatiko, ngunit hindi pa napapatunayang ulat tungkol naman sa tunay na kalagayan ng kalusugan ni Vladimir Putin na nabalita noon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang nasabing ulat ay pinatulan naman ng mga tabloid sa Britanya at ng ilang mga social media users. Nakipag-ugnayan din ang pahayagang Newsweek sa palasyo ng Kremlin at sa General SVR para sa anumang komento. Pero ano nga ba ang importansya ng balitang ito? Matatandaan na nag-offer ng kanlungan kay Assad ang longtime ally nitong si Vladimir Putin matapos na tumakas ang kanyang pamilya mula sa kamay ng mga rebeldeng Hayat Tahrir al-Sham na nagpabagsak sa 5 dekadang pamumuno nito sa Syria. Nakaranas ng malaking dagok ang Russia matapos ang pag-alis ni Assad sa kapangyarihan. At ngayon ay nakikipaglaban ito upang mapanatili ang mga military assets nila sa Syria. Tulad halimbawa ng ngayon ay kritikal na kalagayan ng naval base sa Tartus. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ang magiging kapalaran ba ni Assad sa Russia ay magiging katulad ng isa pang dating diktador tulad ni former Ukrainian dictator Viktor Yanukovych na ipinatapon din sa Russia. Ang Russian channel na General SVR ay may 351,000 subscribers, habang ang English version nito ay may halos 11,000. Ito ang nagsisilbing source ng ilang mga kwento na may malalaswa ngunit walang basihang mga detalye at madalas na kinukuha naman ng mga tabloid. Noong May 2022, sinabi nito na pansamantalang ibinigay daw ni Putin ang kapangyarihan sa iba para makapagpa-opera daw siya sa kanyang kanser.
Habang noong March 2023, sinabi nito na gumamit daw ng kadobol ang Russian President para sa isang pagbisita sa mga bayan ng Crimea at Mariupol. Sa isang post naman noong December 2022, sinabi ng channel ding ito na pagkatapos daw ng isang nakaka-stress na araw, nadulas si Putin at nahulog ng 5 baitang sa isang hagdan. Tumama daw ang kanyang tailbone na naging dahilan ng dikontroladong pagdumi nito. Nang magtanong ang Newsweek tungkol sa balitang ito, sumagot ang opisina ni Putin sa pamamagitan ng email at sinabing hindi totoo ang balita. Hanggang nitong Huwebes, ang post tungkol kay Assad sa Russian language channel na General SVR ay umaabot na sa mahigit 221,000 views. Naiulat ito ng mga British outlets tulad ng The Sun at Daily Express, pati na rin ng The Times of India, at ipinakalat din ng mga gumagamit ng social media ang mga pahayag. Si Assad ay di umano nilason sa Moscow. Yan ang sabi ni Pekka Kalyonemi sa kanyang post sa X, founder ng Vatnik Soup na nag-aanalisa ng mga Russian disinformation. Hindi nag-aksaya ng oras ang Kremlin upang maparusahan ang dating diktador dahil sa kahinaan nito, dagdag pa niya. Sa isang social media post, sinabi naman ng global expert na si James Landis, talaga bang sinubukan ni Putin na iligpit si Assad? Tama lang yon. Si Assad ay pabigat at wala nang maitutulong. Nawala sa kanya ang Syria at nagbigay pa ng maraming problema kay Putin. Sa kabilang banda, nagpadala naman ng liham si Mikhail Ulyanov, Russia's envoy to international organization in Vienna, sa Telegram at sinabi na si Assad at ang kanyang pamilya ay nasa pangangalaga ngayon ng Moscow at hindi kailanman pababayaan ng Russia na iwan ang kanyang kaibigan sa gitna ng problema. Ani Ulyanov, nasa mabuting kalagayan ang pamilya Assad. Matatandaan na sa isang statement noong December 16, sinabi ni Assad na hindi niya kailanman naisip na magbitiw sa pwesto o humanap ng mapagkakanlungan. Yan ay upang paniwalain ang kanyang mga taga-suporta na hindi siya tumatakas at ang pag-alis niya ay dahil sa kahilingan mismo ng Russian government at hindi ng kanyang sarili. Samantala, ang kanyang asawang si Asma al-Assad na nagpagamot noong 2019 dahil sa breast cancer at napaulat na na-diagnose ng leukemia ay hindi pinayagang makabalik sa bansa nito sa UK para magpagamot. Ayon yan sa isang source sa Britanya. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.